Hello! Kumusta kayong lahat? Sana okay kayong lahat, lalong-lalo na sa aking mga kababayan na mga OFW. Saan sulok ng mundo man kayo naroroon, sana okay kayong lahat. So ang pag-usapan natin today, patungkol dito sa pagkikita ni Basti Duterte at ni Tatay Digong. So nagiging emosyonal si Basti sa kanilang pagkikita ng kanya. Siyempre, kahit naman siguro ikaw bilang anak ay maging emosyonal ka talaga sa mga ganyang sitwasyon. Pero bago yan natin pag-usapan, huwag niyong kalimutan i-subscribe yung ating YouTube channel, Ili TV, at pindutin ang notification bell para updated kayo sa aking mga i-upload ng mga bagong video. Paki-like na rin guys at paki-share yung ating mga video, lalong-lalo na yung mga tandem ng ating katandim ng ating Vice Presidente sa nalalapit na eleksyon sa 2028, para makaano tayo, meron tayong mga kababayan natin ba, meron mga idea kung sino ang mga pwedeng tatakbo o pwedeng makatandim ng ating Vice Presidente para makapag-isip yung ating mga kababayan kung sino yung karapat-dapat na magiging kanyang katandim para walang gulo, walang away na sa ating pamahalaan. Kasi pag hindi talaga magkaintindihan ang presidente at saka vice presidente, magulo talaga, magulo pa sa lukot. So ito na nga guys, nakita natin or nakita ko, napanood ko yung live kanina ni Basti, kasi nag-live ang mga kababayan natin doon at ang iba nating mga ibang mga vloggers, mga DDS vloggers, nag-live sila. Nung tinanong si Basti ano ang nararamdaman niya sa unang pagkikita nila ng kanyang tatay, medyo naano siya, kung siguro nakita mo talaga sa kanya na emosyonal talaga. Hindi naman siya umiyak sa harap ng tao, pero ma-feel mo talaga kahit ikaw o bilang anak, maramdaman mo yung naramdaman nila, naramdaman ni Basti, naramdaman ni Inday Sara o sa iba pang mga kapatid, na kung sa inyo nangyari yan, na tatay ninyo o lolo ninyo sa ganyang edad, 80, pero sabi daw ni tatay 84 na siya, siguro feeling niya 4 years na siya doon sa dahig. Sabi ni Basti, feeling niya siguro 4 years na siya doon sa dahig, kasi 84 na daw siya. So ganun guys, masakit talaga yun bilang anak na ganyan ang mangyayari sa tatay mo, na kidnapin, wala namang kaso, at yung pagdala sa kanya dyan sa lugar na yan ay sindikato dahil nga mismo ang ating gobyerno ang nagsurrender sa kanya dyan sa ICC. Hindi naman yan mapunta doon guys sa ICC kung hindi pinahintulutan ng gobyerno yan. Kahit ano pa ang sasabihin nila, kahit may Interpol, kung anong klaseng Interpol yan, basta kung ayaw mo ibigay yung iyong kapwa Pilipino dyan sa mga puti, wala talaga silang magawa yung ICC na yan. Kaso lang talaga nakipag-cooperate mismo ang Pangulo, ang presidente ng bansa. Sino ba ang mas may power, may kapangyarihan sa bansa natin? Ang presidente lang, wala nang iba. Yung mga nasa baba, mag-antay lang yan ng utos ng presidente. Kaya guys, sa mga nangyayari ito,
ay kagagawan talaga ito ng administrasyon ni Marcos. Kasi kung matino kang presidente, hindi mo ibigay yung dating pangulo. Kung matino ka, kung matino yung pag-iisip mo, hindi mo ibigay yung dating pangulo. Diyan sa mga puti, diyan sa criminal court na yan. Gumagana naman yung ating korte. Wala nga kaso nakapile sa kanya doon sa Pinas. Hindi pa dumaan sa korte sa Pilipinas. Sabi ng ICC, ang tamang proseso ay kailangan dumaan doon sa Pilipinas, yung korte natin. Kailangan dumaan muna si Digong doon bago siya ibigay dyan sa ICC. Ano nangyari? Halos nga hindi makapasok yung mga abogado. Pati nga yung vice presidente na anak niya ayaw papasukin doon sa Villamor Air Base. Di ba? Kaya nga ang hamakin mo 2 buwan na siya dyan sa ICC. Kumbaga parang nagbayad na siya ng sakripisyo na siya doon na wala pa namang kaso. Wala pang kasong lilitisin. Yung mga kuno, yung mga nag-file ng kaso doon sa ICC, wala pang mga nakuhang mga ebidensya. Kamot ulo pa sila naghahanap ng ebidensya, ang mga kulukoy. Tapos yung matanda na doon, nagtiis doon. Mag-isa, walang pamilya. Masubukan nga doon sa mga tao na yun. Doon di umano sa mga biktima ng EJK, yung ano na yan, sa war on drugs. Meron namang mga pulis na nangakulong na doon sa mga lumabag sa sa mga tao na biktima na yan, yung naagrabyado. Meron ng mga pulis na nakulong. Dapat lang naman presidente yun ayaw niya ng yung mga Pilipino, at ayaw niya sa Pilipinas na magiging narco state. Kasi nga meron ng mga lugar sa Pilipinas na kinokontrol na ng yung mga sa droga, ng mga drug lords. Yun ang ayaw ni Digong sa panahon niya. Ginaano niya talaga na ang mga kabataan ay hindi malulong sa droga, lalong-lalo na ang mga anak ng mga OFW. Totoo guys, totoo. Sa pamilya namin, meron talaga. Hindi ko lang ma-share kasi nakakahiya talaga. Sobra. Kaya galit na galit ako, kaya sobrang suportado ko si Tatay Digong talaga dyan sa droga na yan. Kasi mismo sa pamilya namin, nasira talaga. Nasira ang pamilya, pag-aaral, dahil dyan sa droga na yan. Kaya wag na kayong magtaka. Hanggang sa katapusan ng aking hininga, susuportahan ko yung yung politiko na makipagpatayan dyan sa droga na yan. Lalo na yung pamilya ni Tatay Digong na makipaglaban talaga dyan sa droga na yan. Susuportahan ko talaga yan. Dahil experience talaga sa pamilya ko na nasira talaga dyan sa droga. Yun lang ang aking masasabi. Kaya kahit sinong anak, kahit sino sa kalagayan ni Basti,
masasaktan talaga. Kaya hindi natin masisisi kung lalabas sa bibig ni Basti yung mga pagmumura niya mismo sa Pangulo at dyan sa mga tauhan ng Pangulo dahil yan sa ginawa nila kay Tatay Digong. Hindi talaga natin masisisi, guys, kasi kahit pa man nasa part natin yon ang mangyari sa atin, sa magulang natin, na pinakamamahal nating magulang, ululo ninyo, no? Masasaktan din kayo. Yung mga nagsasabi diyan na hudas, yung mga trolls, mga animal yan eh. Mga adik yan. Alam nyo sino ang galit lang sa kay Tatay Digong? Yung mga adik. Yung mga drug lords. Mga rapists. Mga kriminal. Mga magnanakaw. Mga snatcher. Yun. Yun ang galit kay Tatay Digong. Yun ang ayaw kay Tatay Digong. At yun ang ayaw din na may makaupo pang isa pang Duterte na magiging Pangulo. Kaya alam ninyo, yung mga nangyayari ngayon na gusto talaga nilang lumpuin o walisin o i-delete ang mga Duterte sa politika dahil ayaw nila na mayroon pang ibang Duterte na magiging Pangulo dahil nga kamay na bakal talaga sila kapag sila ang magiging leader sa ating bansa. At yun naman ang hinahanap at gusto ng taong bayan, yung kamay na bakal, kasi maraming tarantado talaga sa bansa natin. Kaya nga hindi umaasinso yung bansa natin dahil sa sobrang karaming magnanakaw na mga politiko. Maraming magnanakaw. Gusto lang nila sila yayaman. Kamkam ng pera ng taong bayan. Hindi na nahihiya. Dahil yung iba dyan, maraming mga kabit, maraming binubuhay na pamilya. Kaya magnakaw sila na magnakaw para may pang-suporta sila sa mga bisyo nila. Ganon yun. Tayo mga nagbabayad ng taxes na mga ordinaryong Pilipino, yun ang kawawa. Pati yung mga anak natin. Hamakin mo, ang kanilang gustong budget ngayon 2026, 11 trillion. Saan nila kukunin yan? Uutangin ang iba dyan. Sino naman ang magbabayad? Alam niyo kawawa talaga ang masusunod na Pangulo. Susunod na presidente, kawawa talaga magbayad dyan sa utang. Alam niyo pag si Vice President Sara Duterte ang magiging presidente, sigurado yan, babayaran niya yung mga utang. Hindi man siguro niya maubos sa 6 na taon, pero makabayad talaga. Kasi alam niyo ang Davao City, walang utang. Walang utang ang Davao City. Iniwan niya ni Vice President Sara Duterte nung mayor pa siya. Nung nag-Vice President siya, iniwan niya yung Davao City, walang utang. Walang utang. Ganon siya kagaling. Ganon siya kagaling. Saan ka maghanap kayo sa buong Pilipinas, maghanap kayo ng city na walang utang. Baka Davao lang ang makikita ninyo. Yung mga infrastructure sa Davao, nung si Inday ang mayor, hindi sila humihingi ng budget galing sa nasyonal. Diyan sa kanilang mga proyekto diyan sa Davao. Sarili nilang income yan. Sarili nilang kita diyan sa Davao. Sarili nila yung mga taxes diyan umiikot. Yun lang. Diyan sila kumukuha. Diba, may mga sakuna, katulad nung sa Yolanda, sila pa yung nauna. Nagbigay ng tulong. Milyon-milyon. Dahil meron silang pundo. Diba? Ganon guys. So, yung impeachment, wala na yan.
wala na yung impeachment na yan. So, wag na kayong umasa mga pinklawan o mga loyalista. Wag na kayong umasa dyan sa impeachment dahil wala na yan. Kasi nga papunta tayo sa 2020 election, marami nang magbaliktaran. Marami nang magbaliktaran. Kung nakita ninyo ang midterm election na walang nanalo sa kandidato ni Bongbong Marcos sa sarili ninyang partido, kasi naman yung nanalo, mga ano man yan, ibang partido na nakipag-alyansa sa kanya. Pero mismo yung kanyang partido ay walang nanalo. Ganon siya kahina. Ganon siya kahina. Okay, tapos sabihin ng mga loyalista, nanalo si Inday Sara dahil sa mga supporters ng mga Marcos. Saan? Tingnan nga ninyo si Amy Marcos. Kung hindi yan gi-endorso ni Inday, o tragis yan, hindi na nanalo yan. Naungusan pa nga siya ni Lito Lapid. Kaya ngayon, kayo mga loyalista, wala na kayong maipagyabang. Huwag na kayong magyabang dahil wala kayong ipagyayabang. Talaga. Diyan sa mga umasa sa impeachment, wala na yan. Kung nakita ninyo yung mga explanation ng mga senador, wala na. Ang malakas lang naman dyan at gusto talagang uusad yung impeachment, yung mga dilawan dyan, yung dalawang dilawan dyan. Si Risa at saka si Coco Martin. Si Coco Martin na Coco Pimentel. Yan. Sila lang naman yan eh. Tingnan natin. Pero sabi ni Tolentino, wala na yan. Dismiss na yan. Yun ang ni Tolentino. Na i-dismiss na yan. Yung cast ng impeachment na yan. Uusad pa ba yan sa 20th Congress? Nako. Tapos kayo pag 20th Congress, nandyan na si nandyan na si Marcolita. Kasama na nila si Marcolita dyan sa 20th Congress. Nako. Sige, ituloy ninyo. Para yung magkaalaman na yung bloodbath na sinasabi ni Vice President Sara. So yun guys, yun ang ating update sa inyo. Nagkita na si Basti at ang kanyang tatay, no? So yun, meron yun nga, pumayat daw si tatay. Sabi niya, pumayat dahil nga siguro sa pagkain, no? Hindi katulad talaga sa atin. At saka may bulad, no? Kasi nga walang bulad. Kasi yung tuyo kasi, pagpagana kasi sa pagkain yan, no? Sabihin natin, wala naman vitamin yan talaga yung tuyo. Pero, pampagana ba sa kain? Pampagana lang ba? Kaya, pumayat daw si tatay, sabi niya. At, yun. Siyempre, si Basti, yan bunso yan. Bunso sa, magkakapatid doon sa, sa unang asawa. Sa talaga, sa kanila lahat, si Kitty talaga ang pinakabunso sa kanilang lahat, no? Yan. Pero si Basti ang bunso naman sa lalaki. Yan, si Kitty sa babae. Yan. So abangan natin guys ang susunod na mga update sa kalagayan ng ating dating pangulo. Sana makauwi na siya at wala namang imposible sa ating mga dasal, no? At kung ang isip ng ibang tao ay masama ang dating pangulo, pero majority naman ng mga Pilipino ay hindi naniniwala dahil marami naman milyon-milyong mga Pilipino ang nakabenepisyo dyan sa ginawa niyang war on drugs, lalong-lalo na kami mga OFW, malaki talagang benepisyo yan sa amin, no? Na magiging safe ang aming mga anak, pero wala. Ang nangyari talaga sa amin, sa pamilya ko, nung panahon ni Tatay Digong, wala na sana yun. Nawala na yun. Pero nung iba na wala na si Tatay Digong.
bumalik talaga. Bumalik ng sa druga. Kaya yun, nasira. No, nasira talaga yung pamilya. Nasira. Sobrang sakit yun guys. Pero sa Diyos ko na lang talaga ang magiging future ng mga ito. So, hanggang dito na lang muna itong ating update. Abangan natin ang mga susunod na kabanata. No, excited. Excited ang impeachment at excited itong palapit na eleksyon. Pero before yung 2028, parang meron pa tayong barangay eleksyon. Ito naman sa mga kapitan, no? Na isa ding mga corrupt. Hindi naman lahat, pero nako. Diyan pa lang sa pagbigay ng AKAP at saka AX tupad, meron ng corruption dyan sa barangay. Barangay pa lang. Hamakin mo, 5,000 magiging 1,500 na lang. Asan yung 3,500? Asan napunta yun? Yun. Wag na kayong magsabi na fake news kasi nangyari yan sa amin, sa barangay namin. Nay, nako. Wag na kayong ganon talagang kalakaran. Basta pera, meron talagang korupsyon. Kaya, hindi lang tulay ang may korupsyon. Hindi lang sa smuggling ang may korupsyon. Pati dyan sa mga yan, merong korupsyon. Sa barangay pa lang, doon nag-umpisa na ang korupsyon. Kaya, abangan natin guys ang susunod na kabanata. Sana magkaroon tayo ng matinong leader sa ating bansa para naman mag-asinso tayo ng parang Singapore, Japan. Kahit level lang taman tayo doon. Di ba? Ilang years na yung ating bansa. Huli na tayo sa mga high-tech na mga pati yung airport natin, wala. Pa rin yung natin dyan? Ibang mga So, sana lawakan pa ang pag-iisip nila ng mga makabago, ng mga high-tech, na mga kagamitan. No, para naman na matuto tayo sa mga high-tech na mga kagamitan. No? So, hanggang dito na lang muna guys. Maraming salamat sa inyo and God bless you all.